Narito ang latest update sa isang overseas Filipino worker na pinatay at ibinaon sa lupa sa likod bahay ng nasabing amo sa Kuwait na kinilalang si Daphne Nakalaban, ang OFW na nag-viral kamakailan dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito sa kamay ng nasabing amo. Isiniwalat sa Senado ang mga bagong impormasyon ni Philippine Overseas Employment Administration Attorney Bernard Olalia. Siya po ay nagpalipat-lipat ng employer hanggang sa siya po ay namatay. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Daphne Nakalaban ay nakatakda na sana itong umuwi sa Pilipinas noong December 2024 para magbigay sorpresa sa kanyang pamilya. Ngunit kabaliktaran ang sorpresa na dumating sa pamilya dahil ang kapatid na inaasahan nilang susurpresahin sila noong nakaraang Kapaskuhan ay nabalitaan na lang nilang patay na. Natagpo ang bangkay at pagnas na ang kataw sa likod bahay ng kanyang nasabing amo sa Kuwait na ayon sa balita, 2 buwan na nakabaon sa lupa ang bangkay nitong ating kababayan. Kaya't luha, galit at labis na pagdadalamhati ang nararamdaman ng pamilya noong panahon ng Kapaskuhan. Nag-viral ito matapos umamin sa mga kapulisan ang nakakabatang kapatid ng sospek dahil sa kinain ito ng konsensya. Sinabi nito sa kapulisan na pinatay ng kanyang nakakatandang kapatid si Daphne Nakalaban at napag-alaman na isang ex-convict ang sospek dahil sa pinatay rin daw nito ang isang Pinay na kasintahan na hindi pinangalanan at hindi nasabi kung ano ang dahilan. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman ang nakakabatang kapatid ay may asawang pure blood na Pilipina na ngayon kasamang nakakulong sa kulungan dahil sa pananahimik nito at ito ngayon ang nakakagulat. Isiniwalat ni Atty. Bernard Olalia sa Senado na ang ina ng sospek na pumatay dito sa ating kabayan ay isa rin palang pure blood na Pilipina na nagmamay-ari ng bahay kung saan natagpuan at nahukay ang bangkay nitong ating kababayan. Para sa karagdagan pang mga bagong impormasyon na inilabas ngayon, pakinggan po natin ang buong video para malaman natin kung amo ba talaga ni kabayan ang nasabing lalaki na pumatay sa kanya. Narito ang buong detalye pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Na si Daphne po ay na-deploy po noong 2019, noong December, no? At natapos po niya yung kanyang kontrata. Ang ating pong polisiya, kapag natapos po ang 2 years, kinakailangan umuwi ang ating OFW. Pero ang problema po, hindi po siya umuwi, no? At siya po ay nagpalipat-lipat ng employer hanggang sa siya po ay namatay. Yung last po niyang employer, hindi na po siya HSW. Siya po ay nagtrabaho bilang isang manukurista, no, sa isang saloon. Doon po siya dideklarang absconding nung kanyang sponsor. Matapos po siyang ideklarang absconding nung kanyang sponsor, natagpuan po siya na bangkay na nakalibing sa isang bakuran ng isang pamilya na kung saan ang nanay ay Pilipina. So yung po pinagbintangan na nakapatay ay half Filipino at half Kuwaiti. Hindi po siya siguradong employer. It's not clear, Mr. Chair, lalo na yung precise time or yung panahon ng pagkamatay ni Daphne ay hindi pa rin natutukoy and we suppose lilitaw po yan sa death certificate ni Daphne.